taong bayan na dapat ganito po ang ginagawa sa mga nahuhuli pong mga illegal drugs. Yun, salamat mahal naming Pangulo PBBM, galing kay Ma'am Angelina at Lulito. Yan, gandang umaga po, no. Bago yan mga kababayan, bago tayo magsimula at ipakita ko po sa inyo itong ating balita ngayon, no, paki-like po muna at paki-share ng live natin para nang sa ganun makita po ito nating mga kababayan, lalo na yung mga napapanood lang nila yung mga fake news na kung saan patuloy na paninira sa ating Pangulo. Ito yung ipakalat natin na ginagawa ng Pangulo, araw-araw nagtatrabaho, walang kapagod-pagod. Biruin mo mga kababayan, no? Tuloy-tuloy po ang kanyang pagbisita sa mga dapat tulungan, like yung Marawi, di ba? Kahapon doon siya. O, shout out po ha. Oo, ayan. Tignan natin mga kababayan. Ang laking machine ito, no? Biruin mo ilang shells, ano yata yan? Celsius, no? Kasi yung 50 Celsius lang lang dito sa atin mainit-init na. 37 pala. Sa Saudi yun, umaabot ng 50. Ayan, baka pinakita natin. Ito. Pakinggan natin si andito nga Sec Villanueva. Pakita rin niya yung proseso na pag-distract ng mga nakumpiska, mga na-discover, at saka yung mga droga na pati yung mga ebidensya galing sa korte. Of course, may court permission yan. Kaya ito yung proseso. Kasi ang ating Dangerous Drugs Board Regulation, ang kanyang sinasabi dapat itong mga ebidensya, itong mga seizure sa mga illegal drugs ay ma-dispose through thermal destruction. Ito yung thermal destruction. And by any other equivalent means. Yung equivalent means, pinag-aaralan pa ng Dangerous Drugs Board kung ano yung pinaka-feasible. Dahil nasabi sabi na rin ng Pangulo kanina, yung gano'ng kahaba, itong ganitong klaseng makina ay kailangan 12 hours yan sinusunog, and then may cooling of period na 11 hours, and after the cooling of period ini-examine ulit kung meron pang traces, even small traces of yung drugs niya. Ngayon kung wala na, okay, kung mayroon pa, ibabalik ulit. Same process. Ngayon, ang board ngayon, Dangerous Drugs Board, ay nag-iisip din ng ibang paraan. Baka sakali meron pang ibang paraan. Pero sa ngayon, ito yung ating ginagawang procedure. Well, kahapon, makita natin, in-inspect din ng ating Pangulo. Ito. At nakita niyo kung paano i-store yan sa PIDEA storage room, laboratory. Paano sini-safeguard at nila sa isang secured area rin, nakalock din, may mga insulating witnesses din. Mahina po talaga yung audio nila mga kababayan, ano? Pero eto nga mga kababayan, ayon po dito mga kababayan sa nasaga po natin balita na itong pagsunog ng illegal drugs mga kababayan na talagang tinutinulada po ito, makikita po natin, no, sa thumbnail natin na talagang hindi biro ang halaga nitong illegal drugs na kung saan pinasunog talaga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, at andyan pa mismo ang mga PIDEA, mga media, nang sa ganun maging transparency sa ating mga kababayan, no, at makita po nila kung paano sunugin ito mga kababayan, no, itong mga illegal drugs na nahuli, at dyan po yan nakita, no, hindi pala nahuli, na sabat kumbaga ng or itinurn over po ng mga ito po yung mga ng mga mangingisda, nakita na palutang-lutang sa mga sa dagat doon nga po yan sa Zambales, Tarlac kung hindi ako nagkakamali, at Ilocos, no, yan po yung mga
kita ng mga mangingisda natin na i-turn over po mga kababayan. So pakinggan po natin, no, at magsasalita rin po dito si PBBM mga kababayan. Antayin po natin kung paano po ito sunugin mga kababayan, at mismo talagang iniutos ng Pangulo at siya mismo ang pumunta dyan, di ba? Kaya sa lahat po